Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po uli ay nagkasama-sama upang magalak, magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Samahan niyo po akong manalangin bago po tayo mag-awitan. Lord, thank you po sa umagang ito na ipinagkaloob mo po sa amin, sa aming pag-aawitan. Ikaw po ang maitaas, ang manguna sa aming kalagitnaan. Lord, we pray, Father God, na sa lahat ng ginagawa namin, sa lahat ng kanya-kanyang kabisihan namin, Panginoon, manatili kami, Panginoon, na sa iyo, Panginoon, namin nahanapin yung kapayapaan sa lahat ng pinagdaraanan, lahat man, Panginoon, masasaya o malungkot na nadaranasan namin, Father God, naway sa iyo namin mahanap ang kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan at mapasalamatan sa aming kalagitnaan. Naway, samahan mo kami, Panginoon, at ikaw ang matuwa sa aming awitan. Binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit. Awitan ng Panginoon. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ang puso ay naglalaho, may awit, sayaw at papuri. at papuri para sa Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Muli, may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap na ang puso ay naglalaho, may awit sayaw at papuri para sa Diyos. para sa Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat,
Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagay. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, Handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagay. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Amen! Salamat, Panginoon! Kami magdadala kataawit para sa iyo. Thank you, Lord. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Naway manatili tayong tapat at nagpapasalamat, manatili ang meron tayong pusong mapagpasalamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng grasya na binibigay ng Diyos sa atin. At sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ang itataas natin ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Samahan niyo po akong umawit at sama-sama po tayong magpuri sa ating Diyos.
Kunin po natin ang ating mga Biblia at mag-This My Bible. This is my Bible. It is God speaking to me. I am what it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Makabukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 5 verse 1 to 2. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pag-upo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Muli, magandang umaga mga kapatid. At muli nating purihin ang ating Panginoon. Muli natin siyang pasalamatan sa panibagong araw, panibagong kalakasan. At sa oras pong ito, atin ngang magsasaluhan ang pag-usap sa ating Panginoon. Ang ating pag-uusapan ay yung kanyang ginawang pangkaraniwan, ginagamit ng ang sermon na ito, kung tawagin ng iba ay sermon on the mount. Pero ito gagawin natin na pakipag-usap sa ating Panginoon. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang pamagat po niya ang conversation. Dahil tayo po makikipag-usap sa Panginoon, no? At ang Panginoon ay makikipag-usap sa atin. At sabi ko nga, minsan naalala ko, kailan ba tayo huli nakipag-usap sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, no? Kailan tayo nakipagkwentuhan sa kanila? Ngayon makikipagkwentuhan tayo sa ating Panginoong Hesus. At bago po ako magpatuloy, naanyahan ko po muna kayong manalangin. Tayo po sabay-sabay na manalangin. Hallelujah. Muli, Ama, maraming salamat sa pagkakataon na tuloy kaming nakadudulog sa iyong harapan at patuloy na nahihagang iyong kadakilaan, Panginoon. Tunay nga na alam po namin, hindi man kami karapat-dapat na patuloy na nandiyan ka. Gawin mo po lamang tagapagsalita ang bibig na ito. Ikaw po ang kanilang makita, hindi ako. Lord, kayo po ang nagtakda ng lahat ng bagay. Naniniwala ko na patuloy niyong gagamitin na yung lingkod, hindi lamang sa ganitong pagkakataon, kundi maging sa physical na pakipag-usap sa mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po, maraming salamat. At tunay nga na tayo kapong dalangin, Panginoon, samahan niyo ako. Huwag niyo po akong iiwan. Kayo po ang makayagang mga salitang ito sa iyong lingkod. Ama, maraming salamat. Tunay nga na wala naman kaming kayang gawin kundi ang patuloy na magbalik siya ng papuri ng pasalamat. At patuloy po ang aking dalangin, Panginoon, na sa aking mga kapatid na narito ngayon, mag-isa hindi pa dumarating o sa mga hindi pa, sa mga wala pa, Panginoon, dalangin ko na patuloy mo rin po silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan. At tunay nga, Lord, na sa mga makikinig, dalangin ko na matanim po sa kanilang mga puso't isipan ang mga bagay namin pag-aaralan. Lord, maraming salamat po. At tunay nga na marapat lang ibalik sa pinagutas sa pagkarangalan sa tanging pangalan po Panginoong Jesucristo, sa gabi po ng Banal Espiritu Santo, kami nagkakaisa at sabi ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah. At gaya nga nasabi ko kanina, tayo makikipag-usap sa ating Panginoon, no? At ang ating pong teksto ay mababasa natin sa Mateo chapter 5, verse 1 and 2. Ito po yung panahon na nakipag-usap ng Panginoon sa mga tao, maraming tao, hindi lang mga konting tao, kundi marami. At babasahin ko po, ano? At kung nandyan na po kayo, atin pong basahin. Sabi po rito, nandyan na po ba kayo? Babasahin ko na po. Sabi po rito sa Mateo chapter 5, Kapitulo 5, talatang 1 at 2 o talatang chapter 5 verse 1 and 2. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya nagsimulang magturo sa kanila.
nakita po natin na sabi nga nito, siya nagturo sa kanila. Pero nakipag-usap siya sa mga taong ito, maging sa kanyang mga apostol, no? At gaya nga ng ating gagawin ngayon, tayo makikipag-usap sa ating Panginoon. Gaya nga ng tanong ko kanina, kailan ba tayo huli nakipag-usap sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, sa ating mga minamahal? Mahalaga po kasi yung nakikipag-usap. At ang pag-aaralan natin ay yung kabuuan po ng aklat na ito na nag-umpisa sa verse 3 hanggang verse 11, no, ng Mateo chapter 5. At ang bawat isang talata po ay binigyan ko ng isang kumbaga pa ating pag-aaralan, no, sa number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10 hanggang 11, no? At isang bahagi po nito, meron tayong titignan para sa ating sarili. At sabi nga po sa verse 3, sa verse 3, ano, sa verse 3 po ng Mateo chapter 5, sabi po rito, babasahin ko po. Sabay-sabay po tayo. Nandiyan na po ba yung inyong Biblia? Sabi po sa verse 3, pinagpala ang mga tao walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ulitin ko po, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kaya nga po yung verse 3, sinabi ko, inaasahan. Kayo po, ano po ang inyong inaasahan, mga kapatid? Siyempre, bawat sa atin laging may inaasahan at lagi tayo may pinanghahawakan. Kayo po, basta bawat isa sa atin, ano po ang ating inaasahan? Ako, para sa aking sarili, inaasahan ko na lagi akong kasama ng Panginoon. Hindi niya ako iiwan. Kaya nga nasabi sa isang bahagi ng kasulatan, I will not leave you or forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At naniniwala po ako ron na talagang ang Panginoon ay lagi natin kasama. At yun ang inaasahan ko lagi sa Kanya. Kayo po, sige, mag-isip kayo. Ano? Bigyan kayo ng mga 5 seconds na isipin. Ano po ba ang inyong inaasahan sa ating Panginoon? Siyempre, kung yung mga may karamdaman, ang inaasahan nila, sila bibigyan ng kagalingan. Doon sa mga wala namang, walang trabaho, inaasahan lang, kakaroon sila ng trabaho, pamamagitan ng Panginoon. Marami tayong mga inaasahang bagay na alam natin na mangyayari dahil naniniwala tayo na ating Panginoon ay nandyan. Ang ating Panginoon ay buhay. Kaya nga sabi nga ng awit buhay, buhay, buhay kailan pa man. Diba? Buhay ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi siya nanatiling patay. Kaya ang inaasahan ko, lagi siya nakatingin sa atin. Lagi natin siyang kasama. Sapagkat sabi nga, no, nung umakit ang Panginoon sa langit, sabi niya, kailangan siya umalis dahil kung hindi siya alis, hindi bababa yung Espiritu sa bawat isa sa atin. Na dahil sa Espiritu ito, nagkaroon tayo ng power. Inaasahan ko lahat na yan. Inaasahan ko sa Panginoon. No? Inaasahan ko na yung power na ito ay tunay nga na lagi nasa atin. At lagi natin siyang kasama. At alam ko po na sa bawat isa sa atin, laging may malaking pag-asa. Naniniwala po ako na ang pag-asang ito, hindi dapat mawala. May naalala tuloy ako. Alam po niyo yung pag-asa sa Quezon City? Pagka nawala yung pag-asa, hindi natin malalaman kung may bagyo. Hindi natin malalaman kung may padating na mga kalamidad, no? Pero dahil sa pag-asa, biro lang. Pero sa nga, ang inaasahan ko talaga yung gabay ng Panginoon.
ang pag-iingat niya sa atin, pagpapahala sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Alam po ninyo medyo mahaba ito kaya pipilitin po natin na maging maiksi ang ating kwentuhan. At bago po ituloy ang ating kwentuhan palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Baka masyadong maging seryoso kasi ang ating pag-uusap, no? Kasi may mga bahagi na talagang minsan may pagkaseryoso ang usapan. Tapos na po tayo galing tayo sa verse 3, no, na ang sabi ron ay pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So, napakasarap kong pakinggan, no? Napakasarap damahin na kabilang tayo sa kaharian ng langit. At, mahirap ko namang hindi tayo makasama ron. Pagkat yung mga taong hindi kasama ron, ay alam naman natin kung anong kaharian ang kanilang patutunguhan. At maraming salamat at ang Panginoon ay binigay sa atin ang pagkataon na nakabilang tayo sa kaharian ng langit. At dako na po tayo sa verse 4, no? Sa verse 4 po ng chapter 5, no? Ay pinamagatan ko po itong nagdadalamhati. Ano po ba yung nagdadalamhati, no? Maring hindi niya po maraming din, lalo sa kabataan, no? Hindi na nila masyadong kabisado, no? Yung mga ganitong salita, nagdadalamhati. Basahin po natin. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ano po ba yung nagdadalamhati? No? Kasi medyo malalim po. Medyo isipin po natin, no? Medyo malalim itong nagdadalamhati ito. Halimbawa, huwag na muna natin dalhin sa may mga bagay na nawala. Sobrang hirap mo, no? Nagdadalamhati ka sa hirap. Meron kang lumayong kaibigan, namimiss mo siya, kaya nagdadalamhati ka. At meron kang mga bagay na minahal na nawala sa'yo, kahit nagdadalamhati ka. Alam ko po na napakahirap nitong ganitong sitwasyon. Yung ikay nagdadalamhati. Pero sabi nga ng Panginoon, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Tayo mga kapatid, kung meron tayong mga bagay na ipinagdadalamhati ngayon, tandaan po ninyo ito sinabi ng Panginoon. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat ang Diyos ang aaliw sa kanila. Napakasarap po nung ang Diyos pang mag-aaliw sa atin, di po ba? Ang Diyos mismo ang aaliw sa atin. At sabi ko nga nung araw, maraming mga pagdalamhati akong naranan, lalo nung ako'y binata. Pero nung makilala ko ang Panginoon, napalitan ng lahat na ito, no? Kanong kaaliwan. Nawala yung mga nararamdaman kong hirap ng kalooban, yung mga pinagdaramdam, nawala lahat ito. At sabi ko nga nung binata ko, ang hinahanap nga ang kamatayan. Pero hindi pinagkaloob ng pagkakataon ng Panginoon na mangyari sa akin yon. Yung kamatayan sa pisikal, sapagkat ibinigay sa akin ng pagkakataon ng Panginoon na siya'y makilala ko pa, na ako'y natagpuan ng Panginoon. Kaya nga naalala ko yung isang awitin na ang Panginoon ang siyang humahanap sa atin. Ang Panginoon ang naghahanap sa kanya mga tupa. Naalala niyo po yung awit sa papuri na yung mga tupang ligaw ay hinahanap ng Panginoon. Siya mismo ang naghahanap. Hinahanap niya ang bawat isa sa kanyang mga tupa na mga naligaw.
Kaya ang pamagat nga nung awitin na ito, pangligaw. Siguro narinig nyo na rin yan, no? At, ay, masyadong malungkot itong nagdadalamhati. Lagpasan na natin to. At, dumako tayo sa ibang bahagi, no? Doon tayo dako tayo sa verse 5. Ulitin ko lang po pagbasa ng verse 4. At, tuloy po natin siyang, sabi po rito, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalipin sila ng Diyos. At, lakpasan na natin siya. Dako tayo sa verse 5, no? Ang sabi po sa verse 5, nilagyan ko po ito ng pamagat na mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Ang sabi po sa verse 5 ay ganito. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ano po ba itong ibig sabihin ng mapagpakumbaba? Ito po yung taong hindi niya tinataas ang kanyang sarili. Kahit kung minsan siya nakakarinig na kung ano ng salita, nagkakawa niya magpasensya, palampasin ng mga bagay. At kaya nga sabi, mapalad ang mapagpakumbaba, sabi ng Panginoon, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ang laki ng pamana ng Panginoon sa mga mapagpakumbaba. Ang daigdig ang ating kinalalagyan. At malaking bagay po na matutunan natin pagpapakumbaba. Sapagkat sabi nga, ang magpapakababa, ang siyang itinataas. At ang magmamataas, ang siyang ibinababa. Napakahirap po nung nasa taas ka na, ibababa ka pa. Mabuti po yung tayo nasa mababa, tayo'y tataas ng Panginoon. Sabi nga niya, tayo magmamana ng daigdig na ito. At yung mga mapagpakumbaba, ito po yung mga taong malayo sa gulo. Hindi po ba? Totoo sinabi ko, hindi po ba? Pagka hindi ka mapagpakumbaba, siyempre masaling lang ng konti ang iyong ego. At alam po ninyo, guilty po ako sa pating yan eh. Kasi po, minsan, basta nasaling mo yung aking damdamin, medyo nakakalimutan kung dapat magpakumbaba. At yan ang dalayan ko lagi na sana lagi ko matandaan. Sinabi ng Panginoon na dapat tayo ay nagpapakumbaba. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga Lord na ang dalangin ko, hindi po lamang sa aking sarili, kundi sa mga kapatid na tulungan mo po sila, tulungan mo po kami na matutunan namin ang magpakumbaba. Palampasin ang mga bagay na maaaring halos hindi namin matanggap, pero matutunan namin ang magpakumbaba. Bagamat napakahirap gawin, pero ang dalangin ko, matutunan namin itong tanggapin. Hallelujah, hallelujah. Dako na po tayo sa number 6. Para hindi po tayo masyado magtagal. Sa number 6 po, pinamagatan ko po ito ng matinding hangarin. Sabi po sa verse 6, basahin ko po. Pinagpapala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung pala yun. Yung matinding hangarin natin ay hindi sa anumang bagay, kundi hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun po pala yung pinakamahalaga. Ang pinakamatinding hangarin na dapat na nating hangarin. Yung dapat nating naisin. No? Yung naisin natin na
sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sabi nga, pinagpapala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. So, kung kalooban ng Diyos naman ang susundin natin, naniniwala ba kayo na talagang pagpapala ang matatamo natin? Kasi, di po ba pagka nais mo sumunod sa kalooban ng Diyos, yung mga hindi ka mahal-mahal na tao, matututunan mong mahalin. Yung mga kaaway na hindi mo mapatawad, iyong patatawarin. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya pagka ang hinagad mo, ang ninais mo, yung hangarin mo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng kapayapaan ang ating buhay. Magkakaroon ng magandang layunin ang isang tao na ang matinding hangarin ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin, sa inyo mga kapatid na nakikinig ngayon, ano po ang matinding hangarin sa inyong buhay? Siyempre, merong hangarin na pansarili, no? Baka ang hangarin mo, ang nais mo ay magkaroon ng aeroplano, magkaroon ng helicopter. Hindi naman masama yun. Pero sana bago mo naisin yon o bago mo hangarin yon, naisin mo munang sumunod sa kalooban ng Diyos. At sabi nga, ang lahat ng bagay ay dadagdag na lamang. Katulad sabi sa Matthew 6:33, di po ba? Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, kung naisin mo, ang hangarin mo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, alalahanin mo na sinabi niya, idaragdag na lamang niya yung mga hindi mo ninais, hindi mo hiningi. Naalala po ninyo yung kasaysayan ni Haring Solomon? Hindi po ba? Hindi siya humiling ng kapangyarihan sa ating Panginoon. Ang hiniling lamang niya ay paano niyang mapapangasiwaan ang kanyang bayan. Pero sabi na nga ng Panginoon, no? Ginawa siyang napakayaman ng Panginoon at ginawa siyang pinakamatalino na wala nang higit pang matalino kaysa sa kanya. Dahil wala naman siyang ibang hiningi sa Panginoon. Ang naisin niya ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nang pag nais niya sumunod sa kalooban ng Panginoon, yung lahat ng hindi niya inaasahan, pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Naging napakayaman niya, naging napakamatalino niya. Wala na talaga, sabi nga ng Biblia, wala nang naging kasing talino si Haring Solomon. Hallelujah, hallelujah. Sana, Panginoon, ang aming mga naisin, ang aming mga hangarin, ay masunod ang iyong kalooban. Sa mga kapatid kong narito, Panginoon, dalahin ko na ang kanilang mga hangarin ay mapako o matuon sa paghahangad nila na masunod ang iyong kalooban. Hallelujah, hallelujah. Sige po, punta na tayo sa number 7. Sa verse 7 po ng chapter 5, sabi po sa pinamagatang po itong mahabagin. Sabi po sa verse 7, babasahin ko po, ano? Sabi po sa verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Ano ba yung mahabagin? Kasi, yung mahabagin kasi medyo parang matalinhagapan salita, no? Hindi kami natin mas madali, mas magaang. Kumbaga parang, ang sabi ng Diyos, yung mga maawain. So, kung tayo naging maawain ka, andun na rin yung pati mapagbigay ka. At tunay nga na, sabi nga ng Panginoon, yung mga mahabagin, kahabagan rin sila ng ating Panginoon. Kung minsan, pero hindi lahat, no? Kung minsan, may mga tao talaga na binigyan ng Panginoon ng ganitong damdamin, no? Talagang binigyan sila ng Panginoon ng kaisipan na maging mahabagin. At wala silang nasa isip kundi ang magbigay sa kapwa, tumulong sa kapwa. Sabi ko nga Panginoon, yung puso ko sana maging mahabagin din.
Pagkat ito po ang pinakamahalagang bahagi ng isang ng buhay, yung maging mahabagin. Yung pagiging mahabagin kasi malawak ang saklaw nito eh, no? Hindi lang basta dahil nabag ka, hindi lang ganun eh, no? Talagang kung titignan nyo sa inyong sarili, no? Sa atin, sa tayo mga kapatid, basahin natin ang ating sarili sa ating pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi itong oras na ito, kausap natin ang Panginoon eh. Wala tayong ibang kausap, ang Panginoon na nagsasalita rito. Sabi ko nga eh, umpisa sa verse 3 na to, hanggang nasa verse 7 na tayo, ang kausap natin dito yung Panginoon. Wala tayong ibang kausap. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin. Pagkatapos nating bulay-bulayan itong mga salitang ito, ulitin po ninyo yung pagbasa sa ating tahanan, no? At pakinggan nyo kung ano sasabihin ng Panginoon sa inyo. At meron siya sasabihin sa inyo, sasabihin siya sa atin. Kakausapin niya tayo. At kausap niya tayo ngayon. Kinakausap niya tayo. So, pag-usap na ito ng Panginoon sa atin, meron siyang nais na iparating. Hallelujah, hallelujah. Dako na po tayo sa number 8. Sabi ko nga eh, huwag na natin masyadong pakahabaan. Dahil kung bubulay-bulayan natin bawat isa ng talatang ito, ay medyo matatagalan tayo, no? Medyo haba ang ating oras. At dako na po tayo sa number 8. Ang number 8 ay pinamagatan ko po na malinis na puso, no? Sabi po rito sa number 8, pinagpapala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Literal ba nating makikita ang Diyos? Ulitin ko po. Sapagkat pinagpapala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kayo po ba nakita nyo na ang Diyos? Siyempre, wala namang nakakita sa Diyos, eh, no? Pero nandito siya sa ating puso, sa ating isip. Kaya, halos nakita na natin siya. Kausap nga natin siya, eh, no? Kaya nga lang, invisible siya. Hindi natin siya nakikita, pero kausap natin siya. At ang mahalaga nito, ang mahalagang bahagi nito, ayan sabi na, sa pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Meron akong isang bahagi na naalala, no? Na para itong kwento na hindi ko lang maalala kung kailan ko ito nabasa o kailan ko nakita. Yung sabi na yung isang tao na meron siyang taong tinulungan, no? At sa pagtulong niya, ang sabi ng tao, parang nakita na rin niya ang Diyos. So, kung taglay natin itong ganitong bahagi ng turo ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, pakipag-usap sa atin, may mga tao na ang tingin niya ay nakita at nakausap niya ang Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos upang makipag-usap sa mga tao. At hindi tayo ang kanilang makikita. Huwag natin hanapin yung tayo ang kanilang makita, kundi ang makita nila ay ang kalooban ng Diyos. Makita nila ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bawat isang mananampalataya na tulad nyo at tulad ko. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakasarap na bahagi nito, no? Dahil malinis ang iyong puso. Ang sabi nga, pinagpapala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya naalala ko tuloy bigla yun ngayon. Sabi ko sa inyo na merong isang tao na mahabagin, matulungin. Ang sabi ng taong kanyang tinulungan, nakita niya ang Diyos sa katauhan ng taong ito. Ang dalangin ko, makita rin nila sa atin ang Diyos. Makita nila ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito ang napakasarap na bahagi ng buhay, yung makita nila ang Diyos sa atin. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon sapagkat tunay nga na napakadakila ng ginagawa niya.
Hallelujah, hallelujah. Isa pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dako na po tayo sa number 9. Napakaganda po ng talatang ito. No? Sabi po sa number 9, pinagpapala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Ulitin ko, pinagpapala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So, yung palang gumagawa ng mga kapayapaan, ng mga paraan para maging mapayapa, makipagkasundo. Ano sabi sa bandang huli? Sabi po, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Yung po palang mga tao na gumagawa ng pakipagkasundo, ang paggawa ng pamamayapa, o iba may nakita kang mga bagay, lalo sa mga kapatid na medyo hindi sila magkaintindihan, pinapayapa mo sila, pinagkakasundo mo sila. So, naroon yung katiyakan na ituturing ka na anak ng Diyos. Hindi po ba? Ngayon po tayo, inaangkin natin tayong mga anak ng Diyos, pero masigit pa pala kung magagawa natin yung mga ganitong bagay na ang mga tao yung ginagawa natin ng kapayapaan, gumagawa tayo ng paraan para sa kapapayapa, tayo turing talaga na mga anak ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, sapagkat sino man tumanggap sa Kanya, ipinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Hindi po ba? So, kung anak ka ng Diyos, ikaw to, na gumagawa ng kapayapaan. At ito ang naisin ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Alam po ninyo, kung tutusin, no? Napakahaba po nitong ating pagkukwentuhan, pero pinagpagkaloob sa atin ng Panginoon na ito'y magawa natin mas maiksi upang mas magkaroon tayo ng oras pagbabasa, pagbulay-bulayan po natin ng mga talatang ito. Napakaganda po nitong pakikipag-usap ng Panginoon na ito sa mga tao, sa mga lingkod niya. Maging sa hindi niya lingkod, ginagawa niya ito para matutunan din ng mga tao ang mga ganitong bagay. Hallelujah. Dako na po tayo sa number 10. Sabi po rito, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ulitin ko po ang pagbasa. Sabi, inuusig ang pinamagatang ito, number 10, inuusig, no? Sa number 9 naman, yung mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Yung mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. At sa number 10 ay inuusig. Sino ba yung inuusig, no? Kaya nga nasabi ng Panginoon sa talatang ito, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So, ibig po sabihin ito yung mga tao na kasi nung panahon ng Panginoong Kristo, di ba? Lahat ng mga Pariseo, mga nagsasabing mga nag-aaral sa kasulatan ng Panginoon, yung mga tagapagturo, sino ba ang inuusig nila? Inuusig nila yung mga taong sumusunod sa Panginoong Kristo, yung mga naniniwala sa Panginoong Kristo. Yun ang kanilang inuusig. Yun ang Panginoong Kristo nga tinaratangan nila ng kung ano-ano, di po ba? Hanggang sa pinapako nila sa Diyos, sa krus. At kaya naman nangyari ito, talagang ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat hindi siya mamamatay, wala rin tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. At kaya namatay ang Panginoong Kristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sabi nga niya, kung inuusig tayo, dahil sa kanyang pangalan, kabilang tayo sa kaharian ng langit. Di po ba, kung minsan inuinsulto nga tayo ng mga tao, born again ka pa. Kasi, alam nyo, hindi naman tayo perfectong tao hindi tayo perfectong. Yung sa ating pagkatao, naniniwala ko perfecto tayo sa ating kabuuan, sa ating spiritual. Yung mga bagay na sumasablay tayo. Di po ba? Kaya kung minsan,
Sabi, naalala ko yun. Bakit tayo inuusig di ba? Hindi man natin gusto kumisan. Pagka gaya nga na sabi ko kanina, pagka nakanig tayo ng mga bagay na hindi natin gusto, nakakasagot tayo. So, sige na nila tayo. O pa, born na ganyan ka pa. Ganyan din pala ugali mo. Hindi po ba? Alam po niyo, ganyan na ugali ng pangkaraniwang tao eh. Gumawa ka ng 10 mabuti, at nagkamali ka ng isa, hindi lang ikaw usigin, pati ang Panginoong Kristo, kahit mag-ingat po tayo. Ang pangalan ng Panginoong Kristo nakataya. At ako'y marami nagawang pagkakamali sa mga bagay na yan. Ang pangalan ng Panginoong Kristo, sabi ko nga, muli siyang naipapako dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah, patawarin po tayo ng Panginoon sa mga pagkulang na ito. Kaya mga pag-uusig na ito, palagpasin po natin, no? Sana matutunan po natin to. Sana matutunan ko rin na yun. Mga bagay na marinig ko na hindi dapat. Pumasok sa kabila ng tenga at palabasin sa kabila ng tenga. Huwag na siyang bigyan ng pansin. Hallelujah, hallelujah. At dito na po tayo sa verse 11. Malapit na po tayong magtapos. No? Sabi ko sa verse 11, nilalait. Pinamagandang ko po ito ng nilalait. Basahin ko po. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Dahil doon sa Panginoon, inuusig tayo. Nilalait tayo. Sabi nga rito, bakit? Nangyayari po naman yan, di po ba? Maraming pangyayari ganyan. Sabi, ulitin ko po. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Ng dahil sa akin. Ulitin ko po. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Sabi po, pinagpala raw po yung inuusig at nilalait ng dahil sa Panginoong Kristo. At hindi lamang po minsan nangyari yan. Madalas nangyayari yan, lalo kung gagawa ka ng mga bagay na halimbawa punta ka sa isang lugar, sabihin, ano kayo? Mga born again Christian kayo? Hindi po born again. Mga born again kayo, sabihin pa, di ba? Sabihin pala, kalokohan lang yan. Ayaw po nilang marinig ang katotohanan. Kahit sabihin mo sa kanila yung katotohanan na sila'y mahal ng Diyos, ayaw nilang paniwalaan. Dahil sa pagmahal ng Diyos sa kanila, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi po ba? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and for all those whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Ayaw po nilang paniwalaan yan. At lalo't idulugtong ito. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Alam po ninyo, nilalait at iniinsulto po nila yung mga taong minsan nangangaral ng ganyan. Pero purihin ang Panginoon. At dahil sa mga ganyang tao, sila pa po yung unang-una na pagka nakakilala sa Panginoon. Sila nagiging mas matinding patotoo. Mas marami silang naaakay kung minsan. Di po ba? May mga patotoo kung minsan na katulad ni Ignatius Layo, no? Naalala niyo mga patotoo lagi ni Brother Eddie Villanueva nung araw. Sinasabi niya na siya ay naging komunista, naging kung ano-ano. Pero nakakilala siya sa Panginoon. At nakilala na niya kapayapaan ay hindi sa pamamagitan ng armas. No? At tunay nga na minsan, kailangan pa makilala ka ng tao kung sino pa eh. Para malaman nila. Para hindi ka nila nilalait-lait. Pero pagkaniwan talaga kahit siya nilalait pa rin eh. No? Pero okay lang. Tayo man, ganun din nangyayari sa atin. No? Lalo sa mga lugar na gusto mo magkaroon ng Bible studies ka.
O kaya ay meron makakilala sa isang lugar, punta ka ron, malalaman mga born again kayo, nandun na, nilalait mo yung kapitbahay nila. Diba? Ay, born again pala yan. Pa-born again pa yan. So, sabi nga ng Panginoon, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatakan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yan po yung ating mga binasa. Nag-umpisa po tayo sa verse 3, chapter 5, verse 3 hanggang 11. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating conclusion. No? Sa ating pong conclusion ay, sabi nga po ay, sa pinamutan ko nga na tayo magsaya. Magsaya tayo, magalak. No? Sapagkat, sabi nga sa talata, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyo, inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Yan po ang ating conclusion. Maging masaya raw tayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Kaya nga, sabi nga ng aking prayer, no? God, help me. Here I am. I need you. I have nothing without you. You are the giver of every good and perfect gift. And you are all I need. Restore my hope and joy and draw me closer to you. Make me aware of how you are work in my life. How you are work in my life. God, help me. Here I am. Panginoon, tulungan niyo kami. Tulungan niyo ako, narito po ako. Kailangan kita, Panginoon. I need you. Diba? Sabi nga ng Panginoon. Sabi mo, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan po natin siya. Kaya nga po, ang aking conclusion na ibinasa ko sa verse 12 ng ng binabasa natin sa chapter 5 ng Mateo, verse 12. Ulitin, babasahin ko po. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan. Magsaya kayo sa basahin ko po, no? 11:12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Sabi po sa verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Di po ba yung mga propeta, ang sinasabi na, wala, mga siraulo ng mga yan. Nakipag-usap daw sila sa Diyos. Pero, totoo po naman yan eh. Sila lang po ang nagkaroon ng pagkataon ng makipag-usap ng harapan sa Diyos. Kinakausap sila, kahit hindi nila nakikita, pero narinig nila ang tinig ng Diyos. Sapagat alam po natin na si Moses lamang ang kinausap talaga ng harapang kinausap ng Diyos. Pero may mga propeta nagsasabi, hindi naman natin pwedeng tutulan yun, hindi naman natin sila nakita, hindi natin alam kung nangyari. Sila nakipag-usap din ng harapan sa Panginoon at purihin ng Panginoon sapagkat siya ay nakipag-usap sa kanila at sana tayo rin ay kausapin ng Panginoon. Pagkat naniniwala ako na sa ating pag-aaral ng mga salitang ito ay nandiyan ang Panginoon at kakausapin niya tayo. At maging handa po tayo pag-usap sa Panginoon. No? Sapagkat ang Panginoon nandyan. Gusto rin niya tayong kausapin. At sabi ko nga, dahil gusto tayong kausapin ng Panginoon, makinig tayo.
tayo po dumako no, sa ating pananalangin. Ulitin ko lang po. No? Hallelujah, hallelujah. God, help me. Here I am, Panginoon. Tulungan niyo po ako. I need you. Wala pong iba. I have nothing, Lord. Kung wala kayo. You are the giver and of every good thing and perfect gift. And you are all I need. Please restore my hope and joy, and draw me closer to you. Make me aware of how you are at work in my life. Tunay nga, Lord, na ikaw po lamang ang aming kailangan, Panginoon. At tatulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na maging malapit sa iyo. Kung kami po lamang sa aming sarili, Panginoon, wala po kami magagawa. Kung hindi kami hahawak sa iyo. Kung kami po hahawak sa iyo, kung kami lamang po ang hahawak, makakabitaw po kami, Panginoon. Kaya tandalangin namin. Ang dalangin ko, Panginoon, para sa lahat. Sa mga kapatid na ito, Panginoon, hawakan niyo po. Hawakan niyo po sila, Panginoon. Hawakan niyo po kami. Pagkat napakahina po namin, Panginoon. Wala po kaming lakas. At naniniwala kami na nakalakas ang itinagmumula sa iyo. Kahit sa kayo po kami lumalapit, Panginoon. Hawakan niyo po kami. Yakapin niyo po kami. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, kayo po ang nagtakda ng lahat ng bagay. At so, ito, Panginoon, dalangin ko sa mga kapatid na ito, maging sa mga kapatid na mga kabataang nagkaaral, Panginoon. Hawakan niyo po sila, Panginoon. Patuloy na patibayin mo po sila sa kanilang mga pananampalataya. Patuloy niyo po silang samahan. Patuloy niyo po silang gabayan. Patuloy niyo po silang ingatan. Maging mga kapatid na wala rito sa oras na ito, Panginoon, ingatan niyo rin po sila. At sa mga kapatid, Lord, na nandito, ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na ang kanilang mga narinig ay matimo sa kanilang puso at matanim sa kanilang isipan. Ama, maraming salamat. Patuloy mo kaming kinakausap at wala kaming gagawin kundi ang patuloy na ibalik sa pinakamataas na papuri at karangalan. At tanging pangalan po ng Panginoong Kristo, gabay po ng Banal na Espiritu Santo, kami nagsasabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah.